Hello everyone! Medyo may kalamigan ngayon. Look, pareho kami naka-jacket. Kahit walang... It's cold in the shade. Feels good in the sun, but it's cold in the shade. Napakalamig kahit walang snow, guys. Ayan. Yun. Mayroon tayong ginawang video ngayon tungkol sa kung paano gumawa ng USCIS account. Dito kami medyo nahirapan. Kasi hindi namin or wala kaming idea kung paano. Ngayon naman isi-share natin para naman makatulong tayo doon sa mga nahihirapan din na katulad natin kung paano gumawa ng USCIS account. Lalo na doon sa mga mayroon ng USCIS account na ng I-129. Ito naman ay para sa adjustment of status. Ayun. Sana makatulong sa inyo, guys. Thank you. Ganito gumawa ng USCIS account. Search mo lang yung USCIS, then may makikita kang uscis.gov. Click mo lang yan para mapunta ka sa homepage ng USCIS. Dito sa gilid may sign in, click mo lang yan, makikita mo yung sign in at saka create account. Kung ikay K1 visa, wala ka pang USCIS account at gusto mong gumawa ng USCIS account, click mo lang itong create account. Tapos mapupunta ka dito sa create your online account. Ilagay mo lang ang iyong active email address dito sa box na to at submit. Dito mag-i-email si USCIS ng update ng iyong case. Pag nasubmit mo na yan, pagbalik mo doon sa profile mo, click mo lang yung my account, tapos hanapin mo lang yung add your case at ilagay mo doon yung receipt number ng iyong NUWA 1 ng iyong K1 visa. Ayun. Then, makikita mo na ang iyong I-129 sa account mo. Kung ikay gagawa naman ng USCIS account para sa adjustment of status, click mo lang ulit itong sign in, then click mo ulit itong sign in, then mapupunta ka dito. Dahil meron ka ng account or USCIS account sa iyong I-129, ilagay mo lang dyan yung ginamit mong email address doon sa I-129. Then, may matatanggap kang verification code. Ilagay mo lang dyan, then submit. Then, mapupunta ka doon sa account mo ng iyong I-129. Ayan. Dito sa my account, click mo lang yan. Hanapin mo yung add a case to your account. Then, click mo. Then, mapupunta ka dito. Add a case to your account. Enter your USCIS case receipt number. Dito sa box na to, ilagay mo dyan yung natanggap mong receipt number doon sa NUWA 1 mo ng iyong adjustment of status. Then, click mo itong add a case. Pag nagawa mo na yan, makikita mo na doon sa account mo ang iyong I-145. Okay. Back lang tayo. Then, makikita mo na ang I-129. Ayan. Sa baba nitong I-129 ay makikita mo naman yung I-485. So, ito yung magiging hitsura ng iyong I-485. I-click mo itong My Progress. Then, mapupunta ka dito. Ito na yung hitsura ng aking I-145. Itong number 1 ay ang case receive. Pag natanggap na ni USCIS ang iyong packet, machicheck ng iyong step 1. Ang step 2 naman ay attend biometric. Pag natapos na yung biometric mo, machicheck naman na ang step 2. Then, sa step 3, possible na mag-i-interview tayo. Pero sa akin, nag-waive ang aking step 3. Ibig sabihin, wala na kaming interview. Then, ngayon naman tayo ay... nag-aantay ng case decision para sa ating adjustment. Ito ay approval na ng ating green card. Yun. Itong estimated na month ay hindi talaga to accurate. So, wag nyo na lang yan pansinin. Yun. Sana ay makatulong itong aking video sa lahat ng mga katulad ko na nahirapan gumawa ng USCIS account, lalo na dito sa adjustment of status. Ayun. At kung nagustuhan nyo ang aking video, baka naman guys, pa-like, share, comment, at pa-subscribe naman para mas lumaki ang ating channel. Salamat guys!